So, she messaged me na, gusto mo ba magiging artista? Sabi niya gano'n. Direct talaga. Sabi ko, oo, gusto ko. Kasi 3 months before that, tanongin mo pa mama ko, tsaka tita ko, nasa car kami, sabi ko, within 3 months, maging artista ako. Manifestation yun! Nabalitaan niyo ba? Hindi yung Rico yan. Hindi ko nakikita. Yung nag-trending ba yung Rico yan? Hindi ko alam. Ano ba yung meron doon? Hindi ko rin alam eh. Si Paz lang yung nagsabi. Anyway, hindi unrelated. Sobrang unrelated. Malapit na yung Paris Olympics. Tama ba kailan? August ba? Next month na ba? Or September? Sayang hindi nakapasok yung Gilas. Sayang hindi nakapasok yung Gilas. Pero puyat pa ako. Pero ang ganda. Better than previous no bashing intent. Yeah. Way better. Sobrang sinusundan yung American basketball team kasi parang Avengers sila. So parang the rest of the team. Kasi sobrang lungkot. Dahil, nanonood ka ba NBA? Oo. Ano sinong... Hindi, familiar ako sa Gilas. Sa Gilas. Alam ko na nag-iba yung coach. Ang ganda ng ano mo. Ha? Alam mo na ba? Hindi kasi sobrang ako nalungkot kasi yung team na, hindi ko lang kung nababalitaan sa NBA, no? Golden State Warriors. Oo. Di ba? Wala si Clay. Speaking of mga sikat na Thompson. Wow! Galing. Sabi na Ang ganda. Ako hindi ko nakita eh. Speaking of mga kilalang Thompson, sobra akong excited today. Okay. And alam mo, aminin ko na po, nandito si Tita, si Robby. Nakatatlong palit po ako ng damit. Ako din, actually. Pero gusto kong i-emphasize, hindi pa rin sapat. Ba't parang pare-parehas lang? Bakit parang walang, hindi umangat? Bakit parang gano'n? Ako, nag-chat pa eh. Nangingin ka ng suggestion. What to wear? Safe. Formal na lang pagka, all black pagka hindi alam. No? Ito na talaga. Ito na yan, bahala na. Hindi naman tayo yung guest. Again, sorry, speaking of mga sikat na Thompson. We're super lucky to have like this guest. Kasi ako, for me, with the industry that we have now, malabo na mas tumble, malabo na bigyan tayo ng opportunity to interview someone like this. Kasi sobrang ibang industry talaga. Like, we don't know anyone in the industry. That's why we're super grateful. Tech guy. We're tech guys eh. So parang sobrang grateful kami. Wag na natin patagalin. From one Thompson to another. Okay. Our guest for tonight, yes, Miss Bella Thompson. Welcome, Miss Bella. Welcome to the show. Thanks for having me. Yeah. Again, like yun nga nasabi namin kanina, we're super excited. We are not familiar, nor going to have an opportunity ever to step in the showbiz industry. Mag-extra para... Wala. Extra baka dumadaan lang. Sabi lang ng mama ko, artistahin daw ako. Pero hindi ako naniniwala. Actually, lahat ng magulang na. Lahat pala. Piling ko artistahin ako mga hanggang 2 years old lang. After nun parang, kailangan mag-aral ka mabuti. Wala na yung charm. Wala na. So, sobrang excited kami. Mainly because, sobrang iba eh, Bella. Like parang, I feel like, sige, baka sa'yo na-normalize mo na parang, this is just the normal thing. To be honest, when he told me during our training, sabi ko, bakit ako? So, parang interesting siya. And then, mahilig talaga ako sa interviews. Ever since pa. Mahilig ako magkwento, madaldal kasi ako. So, swerte din ako na you guys invited me. Feeling ko humble ka lang. Feeling ko, super humble mo lang. Thankful kami na dito malalabas yung pagkamadaldal. Hindi, madaldal ako. Sige, so wag na natin patagalin. Like, what we usually do here, I'm sure hindi ka sanay sa mga ganitong interview, no? We really ask the questions about the career first. Like, parang background with study. Kasi we really want to build the context. Ano ka ba napunta dito sa career na to? Bakit ganito yung naging profession mo? No? Sige. And the only one person who deserved to start that is our representative of youth. Siya yung pinakabata. K-12. Pares kayong K-12. Really? Kami kasi medyo, kailangan na ng vitamin K. 12 to K na. 12 to K. Ganda na. Overage na. Walang sense pero parang tama. Parang tama. Sige, go Pats. Ano ba yung mga tanong natin? Oo naman. If you don't mind, Bella, how young are you? I'm 21 years old. Hindi na ako yung representative. hindi na. Pero at least. Magkalapit naman. Within that bracket. I turned 24 in
a while. In a while. Hindi, pero kwentuhan mo naman kami, Bella. Are you studying now? Yes, I'm taking up marketing management. Mm. So, yeah. And aside from that, I'm also a scholar. So, I'm Grabe our talaga. school's ambassador, one of the ambassadors. So, I'm working at the same time, scholar ako ng school. So, Ang galing. yeah. Congrats. Thank Ikaw you. pumili ng course mo. No, actually, to be honest, when I was still in Cebu, for the viewers, I'm from Cebu, born and raised, and I transferred here. Yun nga. And then, when I was in Cebu, my course was political science. Yes. In Cebu ba? Pre-law. Yes, yes. Okay. For pre-law. For Because pre-law. I really wanted to pursue a career in law since my father is in that field. So, gusto ko na kumbaga follow his footsteps and it's something na gusto ko talaga. Right. However, when I was looking for schools na pwede sa schedule ko, Treston was the one na parang, ay, swak to kasi very welcoming sa mga katulad ko. So, nung nag-enroll ako doon, I looked for a course na fit sa akin and at the same time related sa work ko. So, that's why I chose marketing. Dami kong follow-up questions. Tsaka hindi gusto ko sabihin na I would love to say din na sok sa katulad ko yung school ko dati. Kaso maraming kagaya ko. Pero nasagot na kasi ni Bella next question ko kasi related ba siya sa what you're doing now? Siguro yung question ko na lang is how is it related to what you're doing right now? So right now, I am working as an artist under Tyron Escalante Artist Management. So I'm into social media also. I post to influence a lot of people by products ba or travel vlogs or mga postings na ganun, and also lifestyle. So it's really related because in marketing we learn how to market. So and in my field of work, it's more on marketing myself. Right. So it really helps because it's a great foundation for me to how to engage to my audience, to know my target audience, and also how to appeal to them. So that's something I learned in marketing. So very very swak siya. Galing. Yeah. Sobrang galing. Yeah. Kasi I feel like sobrang laking advantage mo. Yes. Kasi ngayon, I think kung you're an influencer going into, hindi, gusto mag-influencer, like I do model, etc. I feel like yung mga target audience, yung the Yes. technical side of it doesn't come naturally. But ikaw, I feel like, ito yung Alam kilala ko mo yung... na, galing. Because of my course. Yes, because of Before, your I course. don't know na, may ganun pala, mga niche, mga ano ka saan ka Yeah. lugar, Alam na. right? So, nung first year pa lang ako, pero ang dami ko na Of course, natutunan. yeah. So, ma-apply talaga siya. Right. And would it be also part nung course mo na natutunan mo i-brand yung sarili mo? Yes, Parang yes, yes. Especially branding, very important. Kasi, yan, aside from that, tinuturo din sa amin yan as artists, kung ano yung branding namin, yung image namin, ano yung gusto namin i-message, or paano namin i-program yung self namin para sa mga fans namin. Kasi, iba't iba kasi yung parang, what they call this, specialty, kumbaga, Yes, ng yeah. iba't ibang artist. So, kailangan mo alam kung paano ka makilala. So, yun. Okay, dami ka ng tanong. So, yung mga ganun ba? Like, sino yung kumausap sa'yo noon about yung sa pag-determine kung sino yung market mo? Is that something na ginawa mo on your own? Tapos parang present mo Or sa... di ka parang, ito gusto kong market. Oo. Is it something you decide? Or someone recommended na, Yeah. ito yung market mo, pang ganito ka. So first, before I took up a workshop, so communications, I under Sir Jeff Garcia. So he was the one who taught us, a lot of artists, me, kung paano mo ma-identify yung branding mo and how important it is. So parang in a way, it's part of being an artist na you know talaga. So I'm really grateful also kasi hindi lahat ng mga artists nag-aral sa kanya. So through Sir Jeff, natutunan ko talaga paano lahat, like, yung relationship mo with your fans, paano mo mag-deal with owners or businessman. Kasi, di ba? Yung professionalism, yes, exactly. How you talk to people, communicate. So, yeah, it's really something na na-amaze ako kasi being an artist, it's more than being an artist talaga. So, business din talaga siya kasi you also have to talk with a lot of people, how you engage with people and to build that relationship. So, natutunan namin yan sa Sparkle. Right. Yes. And I think kasi with this age, with this age of like parang
the celebrities, etc. Nung 90s naman, sorry. Alam ko hindi ka pa ata buhay nung 90s. Kasi you don't have social media. The way you endorse yourself is not really naman through your own channel eh. And ngayon, kailangan alam mo na yun kasi you have social media at your expense na. Galing. To be honest, I'm one of the few na hindi magaling sa social media. Really, because I was discovered face-to-face, hindi because of social media. And Pwede magkwento mo naman. Paano nangyari? At least, baka tatambay kami doon kung saan ka baka anong ginawa mo, anong skincare routine mo that day, I was discovered because of my mentor. Before kasi, I was really that jolly child na gustong salihan lahat ng workshop sa Cebu. So, sa Cebu kasi before, walang masyadong acting workshop or anything related to that. It's more on modeling talaga, how to become a beauty queen. Kasi yun talaga yung forte ng mga Cebuanos. How to become a beauty queen, yes. So, I studied modeling sa Selfie. So, Selfie siya. Yung Selfie is an institute. Self-Enhancement Learning Institute, something like that. So, I remember under Blinky De Leon. Blinky De Leon is a host sa ABS, local channel, Mag TV na. So, idol ko din siya before. And nag-study ako ng hosting, lahat-lahat. So, alam niya yung capabilities ko siguro. So, pandemic, mga kasagsagan talaga ng pandemic. So, she messaged me na, gusto mo ba magiging artista? Sabi niya gano'n. Direct talaga. Sabi ko, oo, gusto ko. Kasi 3 months before that, tanongin mo pa mama ko, tsaka tita ko, nasa car kami, sabi ko, within 3 months, maging artista ako. Manifestation yun! So, totoo, di ba ma? Totoo talaga yan, 100%. So, after 3 months talaga, nag-message siya sa akin, gusto mo bang maging artista? Sabi ko, ito na yun. Parang ito na yung hinihintay ko. Ako na to. Tapos, sabi niya, punta ka sa, hotel ata, yun si Boy Forgot, tapos mag-audition ka, and then, Marriott, yes. And then, video call kami ni Sir Tyrone, which is, he's also the manager of Jane De Leon, Darna, and Calvin Miranda, GMA. So, nag-audition ako sa kanya. Sabi na, gusto mo talagang maging artista, punta ka dito sa Manila, ganyan. So, after 2 weeks, pumunta ako na Manila, and then, he wanted me at first to join a girl group. But, hindi niya, parang hindi swak. And then, nakita niya na sa acting ko na medyo edge. So, doon ako nilagay sa... Tama ka dun. Tinitingnan namin yung... Siyempre, of course, nag-research yung mga... Tinitingnan namin yung mga acting. And you're right eh. You're right. Parang, it's the right thing to discuss. Not to describe it as edge. Dami kong tanong. Sobra. As in, iisip ko, pag sinabi ko ba ngayon within 3 months, feeling ko hindi manifestation yan. Delusion. Tsaka walang tatawag sa'yo na gusto mo mag-artista. Wala. Walang imposible. Usually, sinasabi na sa'yo, kumain ka na. Libre mo ako, magpapalibre. Yeah. Ay, nako. Ang dami kong question. May ganun pala, no? Totoo yan. Manifestation yun. Right. Sometimes work. Pero, bakit mo nasabi na hindi ka masyado magaling sa SOCMED? Yun talaga yung something na I'm still working on right now. Since, di ba, grateful din ako kasi marketing yung kinuha kong dami kong natutunan. So, parang talaga siya put into place lahat. It's so hard to compete with influencers nowadays. To be honest with you, one day magbo-boom ka, the next day wala ka na. So, di ba, it's so, aside from one post, sabi ng influencer friends ko, it takes you just one post na madami na yung followers mo after. However, after that, second is so hard to maintain. So, ako, and then, yung pinaka-ano ko talaga na ayaw ko expose lahat sa social media is my private life. It's something na I'm trying to protect, my family, ayaw ko na parang lahat ng ganap namin alam ng ibang tao, and also, ayaw ko mag-influence ng iba kung alam ko sa sarili ko, hindi pa ako handa alam mo yun, parang hindi mo pa alam ano yung ma-advise mo sa kanila, baka yung ginagawa mo, susundin nila mali. So, it's not just for me, but also sa mga followers ko and fans. So, being cautious sa wisdom. Very, oo. Which is good. Parang hindi 21. Exactly. Sobrang mature ba? I know. So, yun yung inisip ko. So, sabi nila, when social media, just have fun with... Ako hindi. Kasi, iniisip ko talaga,
paano yung, di ba may internet footprint na hanggang mamatay ka, forever, nandun pa din. So, pinisip ko, oh my gosh, baka makita ng mga apo ko. You must be responsible. Diba? So, yun, something na I'm thinking. But now, parang natutunan ko na yung dapat i-post, saka hindi dapat i-post. So, yeah, that's something na I'm still... Sorry, galing. Sorry, may nakalimutan akong question. Step back lang ako a bit. Kanina, can you tell us more about dun sa workshop? I feel like, I'm sure for you, parang dami ka na natin ng workshops. Pero ano yung actually nangyayari doon sa workshop? And anong klaseng workshop siya? Ano yung tinuturo sa'yo? Ano yung dinedevelop mo? Actually, there's a lot. Siguro, I've taken 3 acting workshops, pero iba't ibang teachers. And then, communication, public speaking, and also, I think, meron ding branding. And then, madami. So, ang nangyayari diyan, nasa rehearsal room kami, and then we're seated beside each other, and then my teacher, and then really yung what do you call this, tinuturo is not just practical, kundi yung theories din. Oh wow, lesson. Lesson. Yeah, very technical. Yung science behind it? Yes. So sige, can you give us like kung may maalala ka lang na lesson, like sa acting, like parang dapat ganito. Sa acting. Ang dami kasi Miss Anna, my mentor before, Eric Morris system. So Eric Morris is more on at the moment. So what you feel now, you transcend it. So for example, dapat totoo yung nararamdaman mo para totoo din nakita sa camera. For example, ngayon, dito tayo nag-uusap. So tatanungin ko yung sarili ko, how do I feel? I feel comfortable. That makes me feel happy. And then ulit-ulitin mo hanggang sa point na you'll be so vulnerable and be honest with yourself na open ka sa different emotions. So, kung sasabihin ni Miss Anna sa'yo na, think of a person close in your life na gusto mo manghingi ng sorry or forgiveness. So, maisip mo agad. Iyak ka agad. So, yun yung parang, So, sa retreat lang nangyayari sa akin yung Actually, yung retreat, ganun kami for every day. Right, ganun siya every day. So, it's really thinking about memories or thinking like things that would help you emote. No, not really. It's about, ano yung experiences mo na pwede mo so talagang anchor mo talaga. Anchor, yes. Kasi naramdaman mo na before. Basta present lang siya. Maramdaman mo siya ulit. Kasi, yun yung moment mo, yun yung being. Kasi being yun yung tawag nila. So, yeah. Ako sinabi ko na luluwa lang ako sa pag-due date na alam mo, dati iniisip ko yan. Umiyak ka na. Kaya ganun ako. Siguro sa not to flatter or anything, Bella, I think, hindi naman sa mahina ka sa soft-med. Pero, kung paano mo siya minamanage, it's very responsible. It's very smart. Very smart. I think na ngayon na you're really going for it. You're really, you're choosing your battles. Yung angle na, why should I take this route? Okay naman ako dito. Exactly. Parang ganun. That's what she's aware. Sa mga consequences. Hindi naman sa discount namin yung mga ibang non-tech people. Pero bihira yung nagsasabi nun. Diba? Yung internet footprint, diba yung ayaw namin ng ganito, yung privacy. Hindi. Kasi after all, they're aiming for the monetization. Diba? So, yun yung wala namang mali doon, pero yung may ganong consequences. And bihira lang may... Sorry naalala ko yung sabi ng mentor ko. Sabi niya sa akin, gusto mong sumikat, diba? Gusto niyong sumikat. Pero to what extent? Doon, sinisip ko talaga lahat, to what extent? Baka sa point na kung nandun ka na, hindi ka na masaya. So, you really have to make sure na what you're doing in the future, parang okay siya. So, like, something na you won't regret or something na you know at the end of the day, happy ka. So, yeah. So, not the expense ng mga mahal mo sa buhay. Yung sarili mong path. So, pag ako nag-edit, nakikinig ako podcast, nag-nanood akong ganyan, parang ang sobrang minsan, nahuhuli ko yung sarili ko na, edit ito, ganito ginawa kasi gano'n, no? Kasi, bakit kaya ganito yung pagka-cut, ba't ito yung focus? Pag ikaw ba nanonood ka ng pelikula ngayon, parang, yung Eric Morris technique, may mga gano'n ka ba? As in ina-overanalyze mo na siya ngayon. No, not to say na magaling ako. I mean, like, I really have a lot to learn pa. Pero sometimes,
it's normal. Commentary sa sarili. Yeah, it's really normal to a lot of artists na pag may nakikita silang mali, bakit ganyan? Parang, Maiba ako, sige. So, we were in the topic of like mga artists and yung mga pelikula. Inisip ko sana magsisimula na question, favorite actor muna, actress, or favorite movie of all time? Anong gusto mong sagutin doon? Oh my gosh. Actress first. Local or international? Local. Yes, Of course, I love Filipino movies kasi very close to my heart. Claudine Barreto talaga. Kita mo naman yung mga movies niya, di ba? Kakapanood ko lang ng Got to Believe. Di ba? Seryoso. Kasi ini-stream ko lang. Nakita ko sa YouTube, bigla na lang nag-suggest dun. Full movie. Full movie. Hindi, pero nakastream na nag-work ko. Got to Believe. Bakit? Ano yung mismo kay Claudine yung... Kasi versatile siya as an actress. Kaya niya maging bad girl, kaya niya maging good girl, kaya niya umiyak, kaya niya magalit. Diba? Right. Pwede siya kontrabida, tapos bida. And alam mo talaga na every line na sinasabi niya, ramdam niya. So, siya lang yung one of the actresses here in the Philippines na kung pinapanood ko yung full movie, hindi ko skip. Kasi gusto ko makita yung reaction niya. Kasi kahit wala siyang sinasabi, observe niya yan. Kahit wala siyang sinasabi. Kita mo na yung mata niya, nagre-react talaga siya. Yeah, so detalyado niya nakita yun talaga. Galing. So, okay lang, subukan ko lang kung meron man. Kasi luma na talaga si Claudine. I mean, batch namin siguro. Sa medyo new generation. Kahit meron ka bang parang ina-idolize? Catherine Bernardo, actress. Ang galing niya dun sa House of Us. House of Us. Panood niyo ba? Snippets? Yan, maganda. Uy, fan. It takes one to know one. Super ganda. Siya din yung ganda lang yung expression niya. Yeah. Diba? Lalo sa Hello, Love, Goodbye. Right. Grabe. Ganda din. Fun. Yan yung lagi kong ginagamit yung line yan with Alden. Yung parang ang choice para lang sa mayaman. Diba? Yun yung lagi ko kasi ang galing. Guys, keep up tayo. Ganda. Alam niya pati yung line, Sige, pwede tayo konting technicalities sa pag-artist. Pabs, okay lang, sorry. Itanong ko lang sa movie. Favorite Filipino movie? All time. Let's say, bibigyan ka lang ng isang movie na pwede mong panoorin. Umpisa ako. Hindi siya muna. Seven Sundays. All time. Seven Sundays. Sige, pagbibigyan kita, ikaw. Total tayo. Sobrang luma nito. Pero ito yung unang, feeling ko dito yung turning point na pinanood na parang, shucks, yung movies pala pwede maging ganito. Ganito kami noon, paano kayo ngayon? Sobrang luma. Okay. Pero parang, pwede pala maging Christopher De Leon, diba? Parang, pwede pala maging ganito. Ikaw, isa lang. Four Sisters in a Wedding. Ang ganda din ng lines doon. Grabe mo pick niya, no? Ikaw. Huwag mo yung lokohan, Legit. Jano Gibbs, Pedro Pendoco, yung 2. Ah. Yung classic na lahat ng mga... Sequel pa, no? Sequel pa. Lahat ng mga komedyante, sinasabi nila na yun ang pinaka, perfect movie na nagawa na sobrang humorous lang. Humor-based. Panoorin kayo. Pedro Pendoco. So, dyan. Panoorin nyo, please. Sige. Sige, punta tayo sa technicalities, no? Saan tingin mo, or saan ba mas mahirap umarte? Anong genre? Like, mas madali ba sa horror? Mas mahirap ba pag comedy? Ang ganda. Madali ba pag drama? Ganda na tanong mo. I feel like iba't iba yan sa mga artista. Okay. Kasi sometimes mahina ka dito or malakas. Iba nahihirapan umiyak. Iba nahihirapan magpakilig. Isa na ako dun. Saan? Sorry. Mahirapan ako magpakilig. Tsaka, yung more on how to be free. Like, hindi ko this yung parang walang hiya. Na as in, kind of carefree. yung ganun. Sobrang nahihirapan ako dun. Yeah. And, kasi, I don't know, mahirap yung love i-portray. Sorry, magpakilig o kiligin? Magpakilig. Like when you're... magpakilig din. Yun. Right, Both. right. Anything related to love. Kasi, I don't know, basta I grew up in a very loving family. So, when I act it out, tas yung, hindi ko nararamdaman yung partner ko nagbibigay. So, parang, so wala din akong mabigay. So, something like that. Right. I wonder kung,
kaya ba ang ginagawa nila, sige, simulan muna namin kayo as love team. Build na muna namin, build yung context ng context. Kaya pagdating sa movie, parang may context na yung mga tao na pwedeng may totoo to or something like that. I don't know. Yeah. Actually, it's part business talaga din yung showbiz. So, that's something na joint venture. Yeah. Parehas kayo mag-build ng brand. Yeah. So, ano yung forte mo, kung masabi mo? Para sa Or ano yung gusto mong Yeah. makilala ka na in terms of genre? So, kung hindi ka magaling kamo na magpakilig or kikiligin, saan ka? Like, drama? Actually, gusto ko, more on yung real life experiences. So, mga drama. Kasi, I mean, gusto ko din naman mag-comedy. Bagay din naman daw ako doon sa matter ko. Pero, iba talaga yung parang tatataka. Like, di ba yung mga naalala talaga natin na mga movies is more on yung parang talaga tayo. Ganun din ako. Parang something na parang ma-feel na parang yung heart mo nahuhulog na. Ganun. Gusto ko yung maparamdam sa audience ko. So, sorry, ang dami kong tanong. Sige. Paano mo binabalanse yung ganun, Bella, na parang gusto kong gawin tong project na to kasi gusto kong i-try ilabas yung talent ko versus gusto kong gawin tong project na to kasi feeling ko masisikat ako dito. Paano mo pinipili yun? Paano mo binabalanse yun? First, pag hindi ka pa sikat, hindi mo talaga napipili yung project mo. Sometimes, may gusto kang film or project, tapos nag-audition ka, tapos hindi ka nakuha. And sometimes, yung mga ayaw mo, nakukuha mo. So, it's really, but when it comes to like, gusto mo, kaya mo naman yan sabihin mo sa manager mo kasi it will help you to be in that path. And sa mga bagay na projects na magpapasikat sa'yo, it's up to you din naman kasi mostly pag yung mga those type of projects kasi, it really takes guts. You really have to think it a lot before you accept those kind of jobs. So, parang it's up to you na kung ano yung gusto niyo branding and then so balance lang talaga. So, ako naman nasa point pa ako na hindi talaga ako namimili. As long as swak siya sa branding ko. So, Yun yung criteria mo. Last na. Sorry, pagbigyan niyo na ako, last na. May nabanggit ka kanina, audition. Ano mo naman, kwento mo naman sa amin, describe mo naman sa amin. Paano yung process? Paano ba nangyayari yun? So, to be honest with you guys, I auditioned for a channel, not just once, for 7 times. For one network? One network. Okay. Wow. Baka iyak kayo nito Titignan namin ang 7 times. And sa mga auditions, dami ko ng auditions, mga videos na dapat kong ipasa or dami talaga. Hindi ko na alam ni mama yan na minsan na parang, makukuha na ako nito. Pero, hindi pala. Iba pala yung nakuha. Ganon. So, like, ang daming beses na. And then, so yung channel na yun, 7 times ako nag-audition. And then, nung nakuha na ako, I left everything. Kasi, nung na-discover ako sa current agency ko, ano pa din, pumunta pa din ako ng Cebu to complete my studies, to graduate senior high. But during the time, sabi ko, wala na nangyayari sa career ko. Nainit na ako. Kasi, yung life ko nasa Cebu, why would I leave that, diba? For just, not, what they call this, hindi siya stable or sure na career. So, sabi ko, uwi ako ng Cebu. And then, I remember September 15, birthday ng barkada ko, tumawag yung channel na yun na natanggap ako. Tapos, sabi ko, naka-enroll na ako. Wow. Yun, sa dream course ko pa. So, anong gagawin ko dito? So, nag-cancel ako lahat. I remember almost midterm na yun. I withdraw lahat ng mga friends ko, yung family ko. I left them for that. And then, just a year, tinanggal ako. 1 year lang? Yeah, a year lang. Yeah. Wow. Yeah. But, that's really... Part of the... it's part of the game. So, and before that, ang dami ko ng audition eh. Like, different channel pa. So, like, sabi ko, different network. Sabi ko, ano ba to? So, every time na sabihin ng manager ko, gusto mo. Sige, go! Kasi diba, gusto mo. So, yun. Tapos nung na-reject ako, I mean like, tinanggal nila ako. I really asked, bakit? Kasi, may projects naman ako. And then, so,
really, it's really yung vision nila, hindi nag-swak sa vision ko. And wrong timing talaga lahat. So, yun ang masasabi ko. Hindi pa siya right time for me to be in that big of a spotlight yet. Because hindi ko pa alam paano yun nga, very introverted ako before. I don't know how to carry myself. I don't even know how to put makeup before. So, like, parang, So, yan, isa yan sa mga experiences sa showbiz na minsan, inisip nila na ang dali-dali. Yeah. Hindi, ang hirap. Like, yung mga mataas na line, na-experience ko yan lahat. I think 12 years old pa lang ako na-try ko yan. Oo, so, yeah, so, passionate. Yeah. And then, I'm saying also na, I'm not used to rejection. Kahit sino naman tayo, ayaw na ma-reject. Yeah. But, nasa point na ako na, kung ayaw niya, that's okay. Because may iba naman dyan na pwede kong pasukan or pwedeng naghahanap na kagaya. Kasi yeah, ganun lang. Guys, 21, no? Come on, move forward. Let's do it. Dahil nasa na, wild. Stay hard. Yeah, when you say audition, as in, what do you send to them? As in, mga videos talaga, ganun. Or you go on the spot. No, you go on the spot. Oh, wow, talaga? Yeah. Sometimes go on the spot or videos. Minsan videos, and then, if very big yung project is, you have to go and then, you do the VTR, hello, my name is blah, blah, blah. Memorize ko na yung ganun. And also, the yes acting. So, happy. Meron pa silang ganun. Yeah. Action yun yan. Kabisado ko yan. Hindi, lahat kami alam na kung yung mga palaging nag-audition, yung yes acting. Ano yung yes acting? Yes acting is happy. So, yes! Ganun. Yes. Yes, ganun. Yes lang. Ay, puro yes lang. Galing. Tatry ko sa'yo next Pwede time. bang sige, Bella, I'm sure. Sample. Can you sample? Kahit 4 lang. Sige. Happy, yes! Okay, and then? Sad. Yes. Ganun. Tapos takot ka, yes! Wow! Yes acting mo lang yung tawag. Oo, ganun. So, that's like a standard. Standard, yeah. Yun Kahit talaga sa commercials, ganun yan. Sige, at least alam ko na pag nag-audition. Yes. Okay, ang daming natin na juice out. Hindi walang madaling profession. Anything. Pinaghihirapan talaga. So, grabe rin pinagdaanan niya at the same time. The technicals. Yeah. Kasi hindi natin nakikita yun eh. And I think, dahil yung buhay talaga nila nasa harap ng camera, yung nakikita ng tao kadalasan is yung final, yung tapos na yung pinaghirapan mo. Hindi nila nakikita yung behind. What happened behind the curtain. So, hindi nila nakikita yun. We were taken aback, sorry. Kasi nagpa-process kami sa mga yes. Pero curious ako na parang, sige, at 21, like let's say, bata pa. Pero, kailan ba nagsimula na kailan mo nasabi na gusto ko mag-artista? I know you said kanina na parang 3 months prior you got the call. Yeah. Na-manifest mo siya. Pero kailan nagsimula na parang gusto ko mag-showbiz? So, 7 years old pa lang ako. Nagmo-modeling na ako before. So, sumasali ako sa mga pageants din, mga kiddie pageants. Until like, nag-teenager na ako. Kinuha ko ng mga modeling agency sa Cebu. So, I'm really into that. But during the pandemic kasi, senior high ako, I was taking ABM, Accountancy, Business and Management. Online class pa noon, so online class, ganun. Tapos, I remembered back then, laptop ko, and then may mirror dyan sa tabi. And then, akala, nagde-Discord kami. So, nung time na yun, very famous yung Discord eh. Akala ng mga classmates ko, nag-joke lang ako. Sabi ko, parang dito talaga ako. Parang, dito lang talaga ba ako? Like, sa Cebu, mag-work sa office. Parang hindi. Wow. Tapos nag-joke ako, ang ganda ko naman, dito lang ako. So, akala na nag-joke ako, pero tinitignan ko na sarili ko, ang ganda ko naman, dito lang talaga ako. Right. Tapos, yung parang sabi ko, Lord, kasi my mom is really religious. It's something na, na-adapt ko din, and then, it's part of me. So, sabi ko, Lord, ano ba talaga? Dito lang ba talaga ako? Kasi, yes, accountancy, becoming a lawyer, that's what my dad planned. And me planned. Like, parang, alam na namin yun. Yun na yung path ko. Sabi ko, parang ayaw ko. Parang, I don't want just to be in a room, sitting, and then have a boss, and yun, di ba? Ang pangit. So, sabi ko, sarili ko, ayaw ko. So, give me a sign, Lord. So, if something will happen, yun na, yung 3 months, then, and then, being in
actress or yung acting, hindi ko alam na yun yung path ko kasi kala ko singing and dancing. Okay. Alam mo yung gano'n na parang ASAP or Right. AOS. Gano'n yung peg ko na nakikita ko sa sarili ko. And then, nung nag-acting, marunong pala ako. So, hindi naman ganun kagaling, pero at least marunong kasi I'm able to touch my feelings din. So, parang, yun, parang it's slowly becoming a passion na parang gusto mo na ginagawa, and then something na hindi mo makikita yung self mo not doing in the future. So, sabi ko, okay, let's pursue this. And then, ang hirap, but okay. So, yun na. Ang galing-galing ng story. Parang small town girl. Oh, That's true. Quick comment. Gusto ko mag-kudos kay tita. Tita, sorry sobrang kitang-kita po yung pagpapalaki nyo. Na parang sobrang humble, sobrang, ang galing po, sobrang, Ano pa siya? Wala interview, sabi ko sa inyo eh. Bata pa yan siya, matalino talaga. Uy. Ano siya, mag-isip parang Mature. Yeah, I'm sure. Ganda eh. Sobra, Okay. gusto kong mag-touch upon ito kasi feeling ko madaming parents and hindi lang anak yung nakaranas nito. Anong reaction ng parents mo nung sinabi mo na, ayaw ko pala nitong pinlanan niyo for me? Ito yung gusto ko. Ito po yung gusto ko. Anong sabi nila Oh my sa'yo? gosh, very supportive. Wow! Never ako like, my dad and my mom, walang sinabi na, wag, kasi, mas mabuti pang mag-study ka. Wala. Gusto mo, go. And then, like everyone else during pandemic, we're also having hard time financially, emotionally, physically, kasi nagka-COVID din sila. So, it's really, a very hard time for us. And my dad told me na, if that's really something you want, my mom also, they told me na, if that's something you want, then go for it. Kasi if you will fail, and then, okay lang, at least you tried, and then it's something you really want, then okay. So, very blessed to have parents na very supportive to me. Because, even my brothers also, like, diba, like, it's so hard also for them na, yung mom ko kasi wala na sa Cebu eh. Ako lang talaga yung inalagaan dito. So, I know it's really hard for them na wala dun si mom to like, take care of them kasi they're used to it na nandun talaga yung mommy ko tsaka daddy ko. So, yeah, it's really a sacrifice for everyone in the family. Team play. So, just siguro, God put me on this path because He knew na my support system is supportive and there will always be there for me. So, I think, talaga, planned na lahat. For, Yung mga sinasabi niya kanina na, para dito lang ba ako? Ganito. Hindi siya bragging eh. Hindi siya ego and it's being passionate na alam niya yung pwede niyang magawa. And I feel like that would only come from, alam mo na may support system ka. I feel like may ganun eh, di ba? Pagka alam mo na, supportahan naman ako so may mas courage ka na. Sige nga, try natin. Pero kung alam mo na, di ba? Quick sharing, may isang pinasok na work before. And then, hindi ko na nagustuhan yung relationship ko with my boss. Tinawagan ko yung tatay ko. Sabi ko pa, magre-resign ako. Kailangan ko ng, baka mawalan ako ng sahod. Baka mawalan ako ng sahod ng mga isang buwan. Ginawa ko siya. Kasi sabi ko pa, magre-resign ako. Tapos sabi niya, ano bang nangyari? Sabi ko, kunento ko na mabilis. Kasi tumawag na ako na ano. Sabi niya, mag-resign ka dyan, hindi ka naman magugutom eh. So, may extrang push na okay, okay lang pala. Hindi dahil mayaman kami, pero yung sinabi niya na yun is dahil supporta. Supporta siya eh. Thankful tayo sa mga parents natin na sumusuporta sa atin. Thank you po. Ang ganda niya. Hindi mo kaya to. Tapos ay Mother's Day, Father's Day. Sabi yung ganun. Burger pala. Okay, Pats, with our next, can you relate? We've been very passionate sa next question. Na-touch din ako sa mga stories. Thank you. Right now, sabi mo sabay yung school with work. Curious na ako, what's your day-to-day like? Kasi you must be so busy. Day-to-day ko, basically school, and then audition, and then if may taping ako, kasi usually yung taping ko is not everyday eh. Okay. Siya, like TTH, S, or ganyan, MWF. And then, ngayon, very thankful ako kasi kakatapos lang ng finals namin. So, term namin. So, right now, nasa vacation mode ako. So, very perfect timing. Actually,
yung training natin, That's pwede ba okay. sabihin Yeah, na, that's fine. yung training namin sa Navy is the same time sa finals ko. Kaya sobrang ngarag ako. So, and then may taping pa ako nun, di ba? Before nag-training, may taping pa din ako. So, sabi ko, okay, kaya ba? Kaya naman. So, para sa kaalaman ng lahat, yan din, kaklase ko kabatch ko si Bella sa BCMC class ng Navy. Yeah. Ano yung BCMC? Mag-apply ka na lang. Bakit? No? Curious ka? Sailor, right? Sailor So, ako ako, sa Marine sailor, siya. yeah. Well, For service. Yeah. Right. Pero grabe, sobrang... Napagsabay niya. So, Yeah. siguro yung sinabi mo ba kanina na yung school mo is, sabi mo diba, parang tumatanggap sila ng kagaya ko. So, nag-a-adjust yung school ba? I mean, napapakausapan. Yes. Okay. So, mas That's maluwag perfect, yun. yes. Right. Gano'ng katagal usually yung taping? Buong araw yun? Not 24 hours. 24 hours? Minsan, right? Talaga? And then, kasi may Eddie Garcia law na dapat 16 hours lang. Okay. Before, But, Right. So, I don't know if na siya. Basta I heard about the law. And then, before I experienced 24 hours. More than that, actually. Like, 2 days straight. Well, Yeah. kasi pagka nagtitaping kayo, may target kayong matapos na scenes? Ganun ba yun? Yeah. May kami call sheet. So, yung call sheet may sequence na dapat tapusin. Hinahabol niya rin yung sinag ng araw. Yeah, if my day swim. So, dapat. Kasi hindi masyadong studio sa atin. Yeah. So, kailangan lahat natural. adjust, yeah. Okay. Ganun pala yun. Mm-mm. Buti lang, hindi natin mahirapan. Hindi tayo mahirapan ng ganun. Wala kang chance. Huwag hindi ka tayo- magalala. Hindi mo mararanasan. Paano yung tulog? Paano tulog? During taping, may pahinga pa ba? Wala Sure. talaga. I mean, hindi ako makatulog ng diretso pag maraming tao. Of course, yeah. Kasi diba parang... Pero nap time, may nap time lang ganun. Yeah, and then I experienced na nakatulog ako, tapos scene ko na pala. Tapos nakalimutan nila na kasali pala ako dun. So, nahulog talaga ako. Kasi may maleta ako malaki nun. Kasi flight ko din yun, pauwing Cebu. Right. Birthday ata ng pamangkin ko yun. So, ganun ako, tapos yung legs ko. Tapos, ikaw na ba? Ha? Tapos nahulog ako. Kasi nahulog talaga ng ganun. Sabi, mag-ingat ka. Ingat na. Nadali na. Hindi talaga madali. Tama yung sinabi mo kanina na di lahat nakikita sa ano. Yeah. Yung connotation, di ba, na pag artista ka, acting lang, Yeah. ganyan. Pero paano yung skill set mo doon bago ka mapunta doon sa, yun nga, sabi nga niya, baka paiyakin ka dyan harapan, di ka umiyak. Di ba? Walang luha na tumulo sa mata mo. So, Sa experiences mo, any unique moments or adventures na hindi mo makakalimutan? Or favorite co-star? Pwede ba natin sabihin? Dahil siguro yung sample, let's say, may funny moments na hindi mo makalimutan. O di kaya, nagawa mo to dahil sa pag-artista. Bakit ganun? Recently lang, kinuha ko ng not really to, hindi siya teleserye, but a segment host. So, marunong ako mag-drive, pero wala akong license. And never ko pang ma-try na mag-drive sa road. Gets naman. Like talagang road na umaga. So, na madaming cars. So, may scene ako doon na kailangan ko Mag-drive. ATV. Okay. So, hindi ako marunong ng motor. So, like, kinakabahan talaga ako. Tinawagan ko mami ko, Ma, dapat pala ako mag-drive. So, sabi ko, pag hindi, kasi competition kasi siya. So, pag hindi ko to gagawin, for sure, talo na or walang yung concept mawawala na. So, after, kinaya ko lang talaga. Tapos, marunong naman ako. So, sabi ko, okay naman pala. But, yun nga, kabang-kaba ako. And then, nagawa ko naman, actually yung director ko, sabi niya, marunong ka pala. Hindi. So like, grabe talaga. Pag may pag isipin mo na gawin mo, tapos parang sa puso mo, sige, gawin mo na. Wala na akong ibang choice. Para sa pera, gano'n. Right. When you put your mind to it, kakayanin mo. Ginawa ko na lang, tapos sabi ng dad ko, marunong ka pala mag-drive. Hindi. First time mo ba yun? Oo. Wow. Kailangan lang talaga. Most challenging part of being an artist, and I guess the thing you love the most about your job. Yeah. So, like, siguro, so hard to accept yung nangyayari. Kasi everything is so
fast-paced. I don't know why, pero yun yung parang nararamdaman ko na minsan hindi ako makakatch up, and then sometimes, it's really hard to accept, like, kunwari nga yung sinabi ko kanina, rejections, comments from other people, mga rumors, and then kung ano-ano pa, judgment, kasi, yun nga, not everyone knows what's happening behind the camera. And I think as an artist, that's really part of the job, to accept everything na ano yung sinasabi nila and everything na nangyayari sa paligid mo. So, that's the one. And what I love the most in my industry is that every day, when you get to work with people, you'll know their stories. Ang dami mong stories na tutunan. Like, you won't even, hindi mo siya in-expect na, nangyayari pala sa kanya din to kasi sobrang sikat niya. Tapos, what? So, and then yung mga small beginnings nila kasi, diba, sobrang haba ng taping hours and may time talaga mag-bonding yung mga kapwa-artista, and when you listen to their journey, ma-inspired ka talaga. And yeah, I think that's really something good because not just sa actors but also sa prod, like sa director, cameraman, stylist mo. Actually, ako, madaldal ako sa set, so alam ko yung mga chismis, gano'n. And then, ang dami mo matutuwa ka. Pag off-cam pa, pahingin ng mga dalawa lang natin. Mamaya. Dalawa lang. Talaga? May ganun siya? May ganun nangyari. Kasi something na, very humane siya. Yeah, very humane. Yeah. Connection talaga with people. Yeah. I like that you touched upon the people na hindi nakikita sa camera, like stylist, cameraman, makeup artist din. Makeup artist. Yeah. And but sobrang critical nila sa sa industry. Meron kang i-advise dun sa mga tao na gusto mag-start sa show business, anong ma-advise mo? So first, before you enter this industry, you have to think a lot. Like, a lot. Kasi that's the thing that I didn't do before. Because I really thought that it's all about the glitz and the glamour. But behind that, my gosh, aside from the fact na you're prone to judgment, rejections, lahat, it's really a dangerous industry also. Very, somewhat, I would say, not that safe for kids, for teenagers, and really you have to be strong. Second is you have to be strong. You have to develop the boundaries. Kasi yun yung usually nangyayari na hindi pa nasa-set yung boundaries mo, and then you're very open to everyone, and then they will take advantage of you. And third is you won't last long in this industry if you don't really love what you're doing. Kasi it's so easy for artists to become to have low morale, to be, or to stop really, or to just get out. Because I know a lot na very passionate about acting, but they were not given the same opportunities. I would say I'm one of them. I would say na I didn't develop that strong what they call this connection, and that's why I don't have the same opportunities given. And really, that's the thing. You really have to accept that, to wait for your time, because may timeline tayo and it's not a race. It's at the end of the day, it's not the race. So, sino yung magla-last longer? Sila yung stay sa industry. So, you really have to have that perseverance and stamina. Kung wala, wag na. Wag din subukan. Yeah. If you really love them, work hard and be strong. Kaya piling ko mas malayo nararating pagka passion mo talaga. Yeah. And then it's really, it takes time. Yeah. It's not something na nandun agad. Yung pasensya, no? Yeah, you have patience. Being resilient. Yeah. Nakakailang episode na kami, pero pag may na-touch upon na super gandang quote na titigilan talaga ako. Nakaka-stuck diba? Yung tsaka coming from a... and this is the stuff that you don't hear about. Yeah. Good stuff so far, no?
Now we're moving on to a rapid fire question. So, ano namin to? Standard set of questions dito sa Todo Career. So, ang aming slam book question. Yup. So, okay, first question. Magkano yung pinakaunang sweldo mo? Pinakaunang TF na lang. Pinakauna. At magkano at saan napunta? Siguro, yung malaki na lang sasabihin ko kasi yung maliit, sobrang liit din naman talaga, 500 lang. Okay lang. Yun yung una eh. Doon tayo nagsimula Saan napunta? 500 na lang, naalala ko pa, Country Mall, Banilad Country Mall. My gosh, 7 years old, 8 years old. Modeling yun, and then 500. Sa toys mo napunta. Kumaan ng auto ko. Yun yung ano. Sige, pagbigyan natin sila sa malaki. Yung malaki. Yung medyo, malaki-laki. Advertisement siya, commercial sa Cebu, pero big brand din siya. First, kumain kami sa restaurant ng nanay ko, tapos binigay ko sa kanya yung, siguro 50%. Pero pwede mo disclose yung yung amount? Pwede ba disclose? Kasi, pero matagal na to, diba? Siguro, 10? Okay. For a commercial. Yeah, 10. Kasi may cup pa yung agency. I Yeah, think 15 yun. Pero nung time nun, malaki na yun. Parang 50K na yun. Oo naman. Kami nga, baka hindi kami makagawa ng commercial eh. Tapos yun. Anala ko. First time ko nag-treat. May picture pa nga. Saan kayo kumain? Sa coffee. Ito yung, katabi ng Starbucks, Access. Sa mga taga Cebu dyan. Alright. Galing. Thanks. So, second question natin. Sa tingin mo, dito sa Manila, magkano ang ideal na sahod for an entry-level job? Well, usually kasi entry-level job yung tinatanong natin. Okay. Pero siguro magkano yung ideal kita buwan-buwan? Kita for someone who's starting in the showbiz industry as well. Showbiz. Kailangan? Yung para mabuhay. Livable. Para mabuhay. Para mabuhay. Siguro 50K. Because you have to buy your clothes. Oo nga eh. Kasi pay yung your gastos. stylist. Yeah. Pay your makeup Maraming artist. expenses din pala, no? Hindi applicable yung number 3 namin kasi on-site or work from home siya. Wag na. Sige, sagutin ko. Sige. On-site or Work from home or hybrid? Hybrid. Depends sa industry. If you're, siguro, call centers, pwede lang work from home. But if your industry is like, they call service industry, dapat talaga face-to-face. Diba? And then, I think sa face-to-face, mas na-build yung character ng mga employees mo. Because the relationship you have with your co-workers, it's something that you cannot get if you work from home. The work from home naman, may advantages such as, siguro yung pamasahe mo, convenience, but you're gonna miss out a lot like when it comes to like experience and then learnings and also character development kasi diba you have to develop also as a person. If you're working from home siguro then it's more limited, but if you're into convenience then go for it. Yeah. I like your answer. Ganda. Depende sa industry talaga. Depende sa industry. Thanks. Okay. Tanongin ko ba to? Abroad or working abroad or working? Sige, tatanong natin. May answer siya. Working abroad or working here? Ano yung mas tingin mo? I'll be honest with you. We don't deserve this kind of wage. So, if I were to choose, I would go abroad. But if you love the Philippines and you're ready to suffer, then stay in the Philippines. That's being honest. I know a lot of doctors, nurses, teachers that are underpaid. And really, that's something that Philippines has been experiencing for a long time already. And enduring. Yeah, enduring. So, we don't deserve this. Because, diba, ang galing natin. Like, to be honest. No filter. I'll be honest talaga. It's something that all of us know. All of us know. And then, I really think that we deserve better. We deserve more. And, yeah, so if you want to be wise, then live abroad. You have better chances there. If you want to gain a lot of money. So, if you really want to... Kasi may advantage naman. To be fair, if you're gonna live here in the Philippines, be ready to do something for your country also. To make a change. To help others. Yeah. Kasi yun yung inisip ko. If you want to go abroad, earn money for your family, that's okay. If you want to stay here in the Philippines, do something for the country also.
So yeah, basically that's it. Thank you for saying that. I feel like a lot of Have you people... done anything for your country? Yeah. I feel like a lot of people try to sweep it under the rug. Na, hindi, minsan sakripisyo, something like that. Pero, dami nating... I think that's another video. Pero I feel like you're right. It's enduring. No, kasi mindset natin kasi, di ba, culture natin na... Matiisin, ganun. Na we bring everyone together as a family. Like, I forgot the term, but we were taught that. And then, if you're in abroad, individualist. So, here, if you progress, you have to bring everyone up. Yeah. So, something na you have to think too. So, yeah. Let's fight. Also, for me, gusto ko din magstay dito, actually. Kasi, I really want to help. Yeah. So, yeah. To avoid, din. Galing. Solid! Pang yung answer? Pang Miss Universe? Yeah. No. So, since 7 years old. Yun na pala yung linya niya. Last question. Yes. What's the best part of your job? The best part of my job. Siguro is this. Is I'm able to, like, share my experiences with a lot of audience, inspire a lot of people, and to somewhat, there's a little girl watching right now. Wow, little girl! Miss Universe, no? Maybe there's someone right now who's really losing hope about their career, their job, and then or someone who doesn't know where they're going. Then I think as an artist, as someone in this industry, we have the power to like influence you somewhat or empower you that, we're the same. Everyone's experiencing that, but we're here also for each other to lift each other up. So, parang ako yung, like, kunwari ako yung parang, I have the power to lift someone up. Just a simple post or just a simple hi, hello, or interview like this. Parang, ang dami ko ng buhay na touch. So, something na gusto ko talaga, like, sa industry na to. Yeah, I think that's... Kami rin na-inspire mo. Yeah. And can I just say, like, ramdamin mo sincerity. Alam mo na... Sincero. Ang galing. Before we end, before yung sa last question, I thought, like, sobrang kinakabahan ako doing this, like, for this interview specifically. Lalo na dahil because of your schedule, hindi tayo nakapag-meet, di ba, beforehand. Tapos parang ako talaga, bro, nag-meet tayo kahapon, sabi ko, hindi ko talaga alam anong mangyayari sa interview. Pero so far, I think, the most unexpected. Yeah. Kahit ako kanina, sinabi ko na parang, hindi ko talaga alam anong mangyayari. I'm just gonna wing this interview. Pero, so far, grabe Ang dami kong napulot na aral. You were able to shed some light. Diba? It's more on yung difference ng industry natin. Kaya, So, hindi namin alam eh. Yes. Yeah, so surprisingly, ito, na-struck ako, ang dami natin natutunan, di ba? Yeah. For sure. Right. Harry, bilang ikaw naman yung ni Bella, can you do the last question? Okay. Sige, Bella. So, again, thank you for coming dito sa show na to. And thank you na paunlakan mo invitation namin. Pero bago tayo matapos, baka meron kang gusto i-announce. Saan ka nila pwede i-follow, abangan. So, yeah. Any upcoming project? Yeah. Yes. So, hello everyone. Wow! Scripted. Hello everyone. So, once again, I'm Bella Thompson. Abangan niyo po ako sa Shining Inheritance sa GMA. And please follow me on my social media at I am Bella.Thompson. And my TikTok also, same lang. And my Facebook, Bella Thompson. May ganun na tayo. Cashew GLE. Ganun na, no? Baka kailangan mo ng extra, kahit bystander lang. Grabe. Pero super salamat, Bella. Sobrang daming natutunan. So, super thank you. And looking forward, dude, we're rooting for you especially after hearing your answers now. Super just rooting in case na may pwede kaming ma-support, no? Let's say may upcoming movies kayo, just let us know. Yeah. Sure. I'm serious. Yeah. Or like foundations that you want to support, we can support as well. Thank you. Thank you so much. Parang nakabitin. Thank you so much, Bella. Alright, so thank you everyone. Thank you, Bella. Thank you for having me. See you guys soon. Wow! Galing! Grabe! Thank you. Thank you. Sobrang solid. Ang galing. Thank you. Grabe.